Si Lily at ang Mahikang Hardin. Noong unang panahon, sa isang tahimik na baryo sa gilid ng bundok, naninirahan si Lily, isang masayahing batang babae na may malalim na pagnanasa sa mga halaman at bulaklak. Isang umaga, habang naglalakad si Lily sa kagubatan, natuklasan niya ang isang luma at kinakalawang na tarangkahan na natatakpan ng mga gumagapang na halaman. Hinawi niya ang mga halaman at nakita ang nakaukit na mga salita, maligayang pagdating sa Mahikang Hardin. Napalunok siya ng hangin, puno ng pananabik. Dahan-dahang binuksan ni Lily ang tarangkahan, at sa kanyang harapan ay bumungad ang isang napakagandang hardin na puno ng iba't ibang kulay at uri ng bulaklak. Habang naglalakad siya, nakita niya ang isang malaking puno na may ginto at pilak na mga dahon. Sa ilalim nito ay may isang maliit na mesa na may nakapatong na libro. Binuksan ni Lily ang libro at nakita ang pamagat na mga lihim ng Mahikang Hardin. Habang binabasa niya ito, natutunan niyang ang hardin ay may mga mahiwagang kapangyarihan. Nakasulat sa libro na ang bawat bulaklak sa hardin ay may kani-kanyang natatanging kapangyarihan. Ang mga rosas ay nagbibigay ng lakas, ang mga liryo ay nagtatanggal ng pagod, at ang mga dandelion ay nagdadala ng kasiyahan. Nakita rin ni Lily ang isang pahina tungkol sa mahiwagang bulaklak na tinatawag na Flora Stella, isang bulaklak na nagbibigay ng walang hanggang kaligayahan. Sa kanyang pag-aalalang basahin, napansin ni Lily ang isang munting tinig na nagsalita mula sa likod ng puno. "Kamusta, batang babae?" sabi ng tinig. Lumingon si Lily at nakita ang isang maliit na diwata na nagngangalang Flora. "Ako si Flora, ang tagapag-alaga ng hardin na ito," sabi niya. Ang hardin na ito ay pinananatili lamang sa pamamagitan ng kabutihan at pagmamahal ng mga bumibisita dito, dagdag pa ni Flora. "Ano ang ginagawa mo rito?" tanong ni Flora kay Lily. "Naghahanap ako ng kasiyahan," sagot ni Lily, "at nabasa ko sa libro tungkol sa Flora Stella." "Ah, ang Flora Stella," sabi ni Flora. "Isang napakahalagang bulaklak. Ngunit hindi madaling makuha ito. Kailangan mong ipakita ang tunay na kabutihan ng iyong puso." Nagniningning ang mga mata ni Lily sa pananabik. "Ano ang kailangan kong gawin?" tanong niya. "May 3 pagsubok na dapat mong pagdaanan," sabi ni Flora. Ang una ay ang pagsubok ng katapatan. Pinauna ni Flora si Lily sa isang bahagi ng hardin kung saan naroon ang isang batang puno na natutumba. "Kailangan mong tulungan ang batang punong ito na lumaki," sabi ni Flora. Lumapit si Lily at inangat ang puno. Ginamit niya ang mga bato upang patibayin ito at pinanatiling basa ang lupa gamit ang tubig mula sa ilog. "Napakabuti ng ginawa mo, Lily," sabi ni Flora. Ngayon, sa pangalawang pagsubok. Ang pangalawang pagsubok ay ang pagsubok ng kabaitan, patuloy ni Flora. "Kailangan mong tulungan ang isang kaibigan sa oras ng pangangailangan." Sa hindi kalayuan, nakita ni Lily ang isang kuneho na naipit sa ilalim ng isang sanga. Agad niya itong nilapitan at maingat na inangat ang sanga upang palayain ang kuneho. "Maraming salamat," sabi ng kuneho. "Ako si Bonnie, at malaking utang na loob ko sa iyo ang aking kaligtasan." "Walang anuman," sagot ni Lily, ngumiti at nagpatuloy kasama si Flora. "Napakabuti mo, Lily," sabi ni Flora. Ngayon, para sa huling pagsubok. Ang huling pagsubok ay ang pagsubok ng sakripisyo, sabi ni Flora. "Kailangan mong isakripisyo ang isang bagay na mahalaga sa iyo." Napaisip si Lily. May dala siyang isang kwintas na iniwan sa kanya ng kanyang ina. Mahal na mahal niya ito, ngunit handa siyang isakripisyo ito para sa Flora Stella. Kinuha ni Lily ang kwintas at iniabot kay Flora. "Handa akong isakripisyo ito," sabi niya. Biglang kumislap ang buong hardin at sa gitna ng liwanag, lumitaw ang isang napakagandang bulaklak. "Ito ang Flora Stella," sabi ni Flora, "at nakuha mo ito dahil sa iyong kabutihan at sakripisyo." Labis na tuwa si Lily nang hawakan niya ang bulaklak. Agad siyang nakaramdam ng hindi maipaliwanag na kasiyahan at kaligayahan. "Ngayon, maaari mo nang dalhin ang Flora Stella sa iyong tahanan," sabi ni Flora. Ngunit tandaan, ang tunay na kaligayahan ay nagmumula sa kabutihan at pagmamahal.
bumalik si Lily sa kanilang bahay at ipinakita sa kanyang mga magulang ang Flora Stella. Labis silang natuwa at ipinagmamalaki ang kanilang anak. Ipinakita ni Lily sa buong baryo ang Flora Stella at nagsilbing inspirasyon ito sa lahat ng tao upang maging mabuti at mapagbigay. Lumipas ang mga taon, naging tanyag ang baryo ni Lily dahil sa kanilang kabutihan at pagkakaisa. Ang Flora Stella ay naging simbolo ng kanilang bayan. Si Lily ay lumaki at nagkaroon ng sariling pamilya. Itinuro niya sa kanyang mga anak ang kahalagahan ng kabutihan, katapatan at sakripisyo. Ang mahiwagang hardin ay naging bukas sa lahat ng tao, at maraming mga bata ang nakaranas ng kapangyarihan at hiwaga nito. Si Flora, ang diwata, ay patuloy na nagbabantay sa hardin at ginabayan ang mga batang may mabubuting puso. Sa bawat sulok ng baryo, naroon ang mga kwento ni Lily at ng kanyang pakikipagsapalaran sa mahiwagang hardin. Tuwing may bagong bata na papasok sa hardin, laging naroon si Flora upang salubungin sila at gabayan sa kanilang paglalakbay. Sa paglipas ng panahon, marami pang bata ang nakapasa sa 3 pagsubok at nakuha ang kanilang sariling Flora Stella. Ang baryo ay naging mas masaya at masagana dahil sa mga batang lumaki na may pagmamahal at kabutihan sa kanilang mga puso. Si Lily, kahit na siya ay matanda na, ay laging bumabalik sa hardin upang alalahanin ang kanyang kabataan at ang mahiwagang araw na iyon. Isang araw, habang naglalakad si Lily sa hardin, muling lumapit si Flora sa kanya. Lily, ang iyong kabutihan ay nagdala ng walang hanggang kaligayahan sa ating baryo, sabi ni Flora. Salamat, Flora, sabi ni Lily. Ang hardin na ito ay palaging magiging espesyal sa akin. At ikaw ay palaging espesyal sa hardin na ito, sagot ni Flora. Ang iyong kwento ay magpapatuloy na magbigay ng inspirasyon sa marami. Sa huling sandali ng kanilang pag-uusap, isang liwanag ang bumalot kay Flora at siya ay naglaho. Ngunit alam ni Lily na ang diwata ay palaging naroon, nagbabantay. Sa kanyang pagbabalik sa bahay, dinala ni Lily ang mga alaala ng hardin at ang mga aral na kanyang natutunan. Sa bawat sulok ng baryo, naroon ang mga bulaklak ng Flora Stella, simbolo ng kabutihan at kaligayahan. Ang baryo ay patuloy na naging masaya at masagana, salamat sa kabutihan at pagmamahal ni Lily at ng mahiwagang hardin. Sa bawat bagong araw, may mga bagong batang pumapasok sa hardin, puno ng pananabik at pag-asa. Ang mahiwagang hardin ay nanatiling isang lugar ng kapayapaan, kaligayahan at kabutihan para sa lahat ng tao. At si Lily, ang batang may malalim na pagnanasa sa mga halaman at bulaklak, ay nanatiling inspirasyon sa lahat, isang patunay na ang tunay na kaligayahan ay nagmumula sa kabutihan ng puso.